Good morning guys and welcome for today's video. Today's the very first PMS nitong XSR 900. I'm not really sure kung magkano yung PMS nito, but I will update you guys. So i-discuss ko rin later yung current upgrades and costing ko dito sa XSR 900. So expected cost ko is 3,000 to 4,000. Sana hindi na lumagpas doon, knowing this is a Japanese bike. So dapat hindi siya ganun kamahal i-maintain. Pero let's see. Aray. Aray. Pangit ng daan dito, hindi na inaayos. So sa Yamaha Revzone Quezon City or sa Timog, hindi naman daw ganun karami yung tao, pero mas advisable pa rin na magsabi ka kahit papaano. Ano ba itong mga daan na to? Pang scrambler to eh. Ang gusto ko dito sa mga Yamaha, sa mga other, kahit sa Kawasaki tsaka sa Honda, is nakikita mo kapag ginagawa yung motor mo. So alam mong ginagawa, hindi yung nanghuhula ka sa background kung nasimula na ba yung motor mo. So magusto ko rin dito sa mga Japanese brands or sa Galawan Iwiltech is ano siya, hindi siya per ora. So kapag matagal yung ginagawa ng mekaniko, hindi mo kailangan mag-alala sa kung gaano siya katagal gumawa. Okay, so since nandito na rin tayo, pag-usapan natin bakit ko nilet go yung Z900RS and then replaced it with the XSR 900. Well, if you notice or if OG follower ka ng channel, way back, gusto ko na talaga is XSR 900. Kaso nandun ako sa purgatorio na XSR 900 nung bibili ako back in November 2021. Ganon, kasi ubos na stock ni version 1. Si version 2, hindi pa alam kung kailan dadating and by pila. And of course, doon sa budget ko that time, mas mataas na siya. Kasi si Z9 is only 664. And itong XSR 900 is 729. Which is very nice sa ngayon kasi kung magkano yung price niya doon, in-update na nila, ganun pa rin. Kaya I'm very happy na parang it's in the perfect timing lang din. They also did some upgrades sa hardware nito, tulad sa switches, sa quick shifter. This already has the 3rd gen quick shifter, so hindi ko na kailangan bitawan yung throttle kung kailangan ko mag-upshift. So one thing about the Z9 din is naka ride by cable pa siya, so very raw. Yes, very tipid siya pagdating sa maintenance and all of that. Pero with the overall use kasi, nandun pa rin yung snatchy throttle niya. Unlike this one is a lot smoother kasi naka-ride by wire nut siya. Maintenance wise, mas magastos to dahil tulad sa mga throttle position sensor, mga ganun. Mas marami siyang potentially pwedeng maging sakit in the future. But of course, pwede naman ipa-maintain yan. So later may papakabit ako. It is a pyramid front fender extender. So yun nga, dahil sa known issue, lagi daw kasi nababasa yung radiator fan, in which kapag nasobrahan is nagmamalfunction. So ang pinaka easy na fix daw is getting a fender extender sa harapang fender. Ang ultimate bulldog is pinahiram ako ni Yamaha ng XSR 900 for a week. Like I said, matagal ko nang gusto talaga magka-XSR 900. Gusto ko yung platform na triple. It's a perfect combination of torque and smoothness and power and speed. And at the same time, it has that Neo retro look. So, kaya ang name ko is Neo kasi ang una kong bike is a Neo Classic. Pero I think this is the most appropriate bike para sa name ko. So, it's all coming all together now. And I'm really enjoying every moment of it. Kaya kahit every opportunity na kapag-ride ako, I take it. Pag umabot na ako ng mga tipong 5,000, 6,000 RPM, ang sarap pakinggan. Ay, akala ko si Lightning McQueen yung tema niya. Ano yan? Tinitibag. Gagis. Ano ko dadaan? Tinibag.
Napakalupit nga naman talaga. Legit ba? Dapat diretso lang gagawin ko dito eh. Yan, extra challenge. Let's go. Buwan naman, no? Dito na lang, sir. Sige. Salamat. Hi, sir. Good morning. Yes, sir. Wala, may soldo naman siya. Hello, Miss Darlene. Ito yung sinasabi ko kanina na kapag sinaservice yung motor mo, sa harapan mo lang. Kaya kitang-kita ko ano yung ginagawa. So, nakausap na natin si Sir Dino. Ang sabi niya sa akin, ang cost is 4,500. And then kasama na daw doon is free na yung labor. So, I expect like parang nasa 5,000 to 5,500 pagkasama yung labor. But yeah, ayun, 4,500 daw. Maluto, fully synthetic tayo. Yan, so kulit ang bote. Oo. Mga galing ano pala yung mga galing Japan. Tapos, puro genuine parts naman tayo. Oil filter set. Magkano yung oil filter natin? 760. 760. Ito, 90. Okay, talim ko na, sir. Sige, sir. Ito yung motor ni Boji, yan yung akin. So, para magkapatid sila. Also, ang sayo, naka-exhaust na siya. Full system yung titanium. Naka-sale daw to. Sabi nila is like parang 96,000. So, wala pa tayong budget doon. Kaya, tiyaga muna sa stock. Dito ko. Yung harap naman. Kaya taas pa na. Linis. Okay, so maraming salamat sa Motoscoot PH. Nagbayad ako ng extra dahil sa labor. Maayos din pagkakagawa nila. As you saw, ginamitan nila ng torque wrench. Nag-search sila ng tamang torque specs. Kaya very happy naman ako sa ginawa nila. Malinis sila gumawa, maayos, tsaka hindi hula-hula. Anyway, so far ito ang gastos natin sa XSR 900. Evotech radiator guard 6,900. Ako lang nag-install nito. Ayan, dito sa harapan. Evotech axle slider set. Ito, 7,000. Evotech frame slider, ito from MPH. 7.4 pyramid fender extender, ito. Para daw kasi sa fan, para hindi siya mababasa lagi. NRC tail tidy, 13,000. Tas importante, insurance is 19,500. PPF and ceramic coating, 25,000. Shopee ng Moto Gadget, which using ko pa. Shopee Evotech bar and weight. Ito, Shopee lang to. Tsaka Shopee Evotech spools, 400. And then sa bahay, meron pang hindi pa nakakabit. Merong Rizoma notch front brake reservoir, 6.5. RNG tank grip, 2.8. And then yung first PMS nito, umabot ako ng 4.8. Pero that's rounded off. And we have a total of 98,200 so far sa XSR 900 na to. And madadagdagan pa. Kasi natasukan ako. Ayan, kaya gusto ko ng T33 kasi makunat yun eh. So eventually T33 papalit kong gulong dito. Kabago-bagong tusukan. Ang malas naman, ano ba to? Pako ba yan? Anyway, that's it for today's video. Papaayos ko na lang din to. And see you on the next one. Parang malalim eh. Ang tayan. Thank you. So that's an additional 750 pesos and I think maayos naman yung pagkakagawa kasi syempre, kompleto sila sa tools eh.
Yun yung mahirap minsan kasi pag wala silang pantanggal na ano, ng gulong, pero dito kompleto naman. I'm not sure if torque to spec to, pero at least. Jackpot kung jackpot kasi. Let's go. Concrete nail pa kayo tumusok.